Okay, ito naman yung tanim nating okra na 1 buwan at kalahati na, or 1 buwan at 10 days ata. Ito na sila, mamumulaklak na, kumbaga nagbubuntis na. Ito yung direct nating na itinanim. Itong dito, ito yung una nating tinanim na masyadong masinsin. At sa bandang dito, ito yung inilipat natin. Kaya medyo maginhawa kung tingnan. Ito, siksikan. Pero okay naman pala kahit hindi natin tinanggalan. Pareho lang naman siguro ang kanyang tubo. Medyo matatangkad nga lang ang dito sa masinsin. Dahil mayroon silang konting competition sa araw, kaya nag-uunahan sa pagtubo. Ito, okay lang. Medyo mababa, pero ang kanilang pagtubo ay pareho lang. So, ito naman yung mga inilipat natin buhat dito. Inilipat natin dito na stress. Ang iba namamatay, sayang. Pero napakaliit nila. Ayan, ito ang disadvantage ng ating mga pagkakamali sa pagtatanim. Yung hindi natin pinag-isipan ang planting distance. Kaya tuloy nagiging ganito. Buhat diyan, malalaki na, namumulaklak na, magbubulaklak na, at itin-transplant natin dito. Na stress ang halaman, na delay, namamatay ang iba. Samantalang dito, kung napapansin nyo, mga ilang araw buhat ngayon, matitikman na natin ang kanyang bunga. Ayan, malalaki na. So ito yung mga pagkakamali natin, dahil nga masyado tayong mabilis, masyado tayong hindi nag-iisip, tanim lang ng tanim at hindi pinag-isipan kung okay ba ang ating ginawa. Pero ganoon talaga ang pagsasaka. Kahit pa kunti-kunti lang, may mga pagkakamali. Pero kapag ka nagpatuloy tayo sa ating mga ginawa,